Malamang na nagtago na naman si Putin sa kanyang bunker matapos pumalpak ng husto ang kanyang pinakahuling pakana laban sa NATO. Kasi gusto ng Russia na mag-away ang NATO at Ukraine at sisihin ang Ukraine sa mga pag-atake sa mga base ng NATO. Pero ang kaalyado ni Putin na Belarus ay tumalikod sa Russia at sinira ang plano ni Putin. Ngayon, nagkakagulo na ang lahat para sa diktador ng Russia at si Putin ay nagtatago sa opisina na walang bintana. Hindi ako nagbibiro. Narito ang pinakabagong ulat na nagsasabing si Putin ay nagtatrabaho sa isang opisina sa ilalim ng lupa na walang mga bintana. Siyempre, ayaw niyang malaman ng mga mamamayang Ruso na ang mahal nilang leader ay takot at nagtatago sa bansa. Nagtayo siya ng eksaktong kaparehong opisina gamit ang parehong kasangkapan at likuran sa 3 rehiyon ng Rusya. Kung kailangan niyang tumakas sa drone attack ng Ukranya, pwede siyang lumipat ng rehiyon at gumawa ng video statement nang hindi nalalaman ng publiko na tumatakbo siya na parang takot na bata. Tingnan natin kung paano napunta rito si Putin. Hindi ko tinutukoy ang desisyon niyang simulan ang pananakop, kundi ang ginawa niya 2 gabi ang nakalipas. Narito ang mga detalye mula mismo sa Polish na kalihim ng panlabas. Kagabi, 19 na beses nilabag ng mga drone na gawa sa Russia ang himpapawid ng Poland. Ayon sa pagsusuri ng Polish at NATO Air Forces, hindi sila naligaw ng landas kundi sadyang pinuntirya. Ang Polish Air Force, kasama ang tulong ng mga kaalyado mula Netherlands, Italy at Germany ang bumaril at nagpatumba sa mga ito. Nasira ang ilang ari-arian pero sa kabutihang palad walang nasaktan. Tulad ng paalala ni Punong Ministro Donald Tusk kaninang umaga, kahit hindi nakikidigma ang NATO, umaabot pa rin ang agresyon ng Russia lampas sa Ukraine. Ngayon, bago pa natin pag-usapan kung ano ang sinasabi ng Russia na nangyari, hayaan ninyong sabihin ko muna sa inyo ang ilang bagay. Una, hindi aksidente ang pagpasok ng 19 na drone sa himpapawid ng kalaban. Sinadya ito. Kung gusto mo pa ng ebidensya, ipapakita ko kung saan tumama ang ilan sa mga drone. Isa sa mga drone ay bumagsak mismo sa isang base militar ng Poland sa timog ng Warsaw. Napakamalas naman ng Russia na isa sa kanilang mga drone ay biglang naligaw ng landas at nagpasya pang bumagsak mismo sa isang base militar. Pero hindi pa ito ang pinakamasama dahil may ilan sa mga drone na tumama sa mga inosenteng mamamayan sa loob ng Poland, isang mapayapang bansa na hindi naman nakikipagdigma sa Russia. Narito ang mga larawan ng pinsala at talagang malawak ito. Makikita sa mga larawang ito ang mga taong natutulog sa kanilang tinamaang bahay. Paalala lang po, nangyari ito noong 2:00 ng madaling araw, oras ng Poland. Gustong salakayin ng Russia ang mga natutulog na tao. Ngayon, parang hindi pa sapat ang sama ng nangyari. Ang mga bahagi ng drone na na-recover matapos bumagsak sa Poland ay nagpapakita na ang mga drone na ito ay may dagdag na tangke ng gasolina. Parang gusto ng Rusya na mas malayo pa ang marating ng mga drone kaysa dati. Lahat ito ay sinadya, pinagplanuhan at isang estratehikong hakbang. Makikita rin natin ito sa pamamagitan ng pagtingin lang kung paano tumugon ang mga Russian bots sa social media pagka-launch pa lang ng ataking ito. Agad nilang sinisi ang Ukraine. Malabong Russia ang may gawa nito. Walang lohika kung bakit nila ito gagawin. Mas malamang Ukraine ang gumagamit ng Shahed drone na nakuha para makuha suporta at simpatiya. May punto yan. Ngayon, hayaan mong ipaliwanag ko itong 200 intelligence quotient na argumento. Paano naman magiging makatuwiran na aatakihin ng Ukraine ang isang base militar na nagbibigay sa kanila ng mahahalagang kagamitan sa depensa na ginagamit nila para protektahan ang sarili nilang mga mamamayan? Walang saysay yon para sa akin. Pero dito ko gustong bigyang diin ulit ang isang mahalagang aral. Ang layunin ng propaganda ng Russia ay hindi para paniwalaan mo o paniwalaan ko ang panig ng Russia sa kwento. Hindi. Gusto nila na wala kang paniwalaan kaya nagpapakalat sila ng maraming walang saysay na kasinungalingan. Pero ang layunin ay para lang sumuko ang tao. Ayaw nilang pag-isipan ng mga tao kung ano ang nangyayari, kung bakit ito nangyayari. Gusto nilang isipin ng mga tao na, pare-pareho lang yan. Lahat nagsisinungaling na ngayon. Itong kasinungalingan na sinimulang ipakalat ng Rusya sa social media habang nangyayari ang pag-atake
ay sadyang planado at koordinado. Hindi lang mga Russian bot ang nagsisinungaling, pati na rin Russian influencer at embahada ng Rusya. Habang may pag-atake, agad nakipag-ugnayan ang Polish Foreign Ministry sa embahada ng Rusya para humingi ng paliwanag. Ano bang ginagawa ninyo? Nagsisimula na ba kayo ng digmaan laban sa NATO? Sabi ng embahada ng Rusya, hindi sa kanila ang mga drone. Hulaan mo kung ano. Agad itong pinasinungalingan ng kaalyado ng Rusya na Belarus. Doon galing ang mga drone. At doon magsisimula bukas ang bagong ehersisyo ng Rusya. Layunin ng ehersisyong ito ang pagsasanay para sa pagsalakay sa Poland. Ibang usapan na yan na tatalakayin natin mamaya. Una, pag-usapan muna natin ang pahayag ng Belarus na nagpapakita ng kasinungalingan ng Rusya. Sa gabi, nagkaroon ng palitang drone strike. Sa gitna ng gabi, nagkaroon ng palitan ng mga pag-atake gamit ang mga unmanned aerial vehicle sa pagitan ng Russian Federation at Ukraine. Patuloy na binantayan ng air defense ng Republika ng Belarus ang mga nawawalang unmanned aerial vehicle dahil sa epekto ng anti-aircraft defense ng bansa sa kanilang teritoryo. Batay sa umiiral na ugnayan mula 11:00 PM Setyembre 9 hanggang 4:00 AM Setyembre 10, nagpalitan ng impormasyon ang mga naka-duty na puwersa at kagamitan tungkol sa himpapawid at radar sa Poland at Republika ng Lithuania. Sa ganitong paraan, naabiswan sila sa pagpasok ng di kilalang sasakyang panghimpapawid. Dahil dito, agad nakatugon ang Poland sa mga kilos ng drone. Sa mga teritoryo ng kanilang mga bansa. Alam mo, itinuro sa akin ng aking mga magulang ang aral na ito noong bata pa ako. Sa madaling salita, ayaw mong magsinungaling dahil kailangan mo pang magpatuloy sa pagsisinungaling para magtugma-tugma ang lahat ng kasinungalingan mo. Nang magpasya ang Rusya na magsinungaling tungkol sa drone attack sa Poland, agad nitong ipinaalam sa mga bot, embahada at influencer nito. Nakalimutan niyang sabihan ang Belarus. Parang sinabi ng Belarus, naligaw ang mga drone kaya ipinaalam namin sa Poland. Habang nangyayari ito, sinasabi ng Russia sa buong mundo na hindi kanila ang mga drone na iyon. Ang Ukraine ang umaatake sa Poland. Dito na nagsimulang mabunyag ang kasinungalingan ng Russia at nagsimulang bumaliktad ang mga bagay para kay Putin dahil mabilis na pinagana ng Poland ang Artikulo 4 ng NATO. Bago ang detalye ng Artikulo 4, ikukwento ko muna kung paano hinarap ng Russia ang kanilang pagkakabunyag sa mundo. Patuloy nag-iiba ang kasinungalingan ng Russia. Sabi ng mga Ruso, drone lang daw ito, hindi military drone. Nalaman nating military drone pala ito at armado. Sabi ng Russia, hindi nila sinadya at isa lang daw ito. Pagkatapos, nalaman natin na higit pa pala sa 15 drone iyon. Sa katunayan, kinumpirma ng Poland na 19 na drone ang kanilang pinabagsak. Hindi mo aksidenteng mapapadala ang 19 na drone sa isang mapayapang bansa kung ayaw mo ng tugon. At iyan mismo ang nakuha ng Rusya. Dahil sa huli, nagdulot talaga ng pinsala ang mga drone na ito. Narito ako ay may isa pang larawan na nakuha namin ngayong umaga. Ito ay sa Polonia, hindi sa Ukranya. Mahalagang ituro na ang Polonia ay may mas mataas na gross domestic product per capita kaysa sa Rusya. Hindi ko iniisip na kayang makipagsabayan ng Rusya sa militar ng Polonia. Inactivated ng NATO ang Artikulo 4 ng North Atlantic Treaty sa kahilingan ng Polonia matapos ang pag-atake kagabi mula sa mga drone ng Rusya. Iniutos ng Artikulo 4 sa North Atlantic Council na agad magsimula ng konsultasyon ukol sa depensa at militar para sa mga emerhensya o agarang sitwasyon kapag ang teritorial na integridad, pampulitikang kalayaan o seguridad ng mga kasapi ay nanganganib. Malinaw na hindi ito inaasahan ng Rusya at ni Putin kaya siya nagtago. Pero kahit ang media ng Rusya ay nagsasabi na maaari itong magdulot ng digmaan sa pagitan ng Rusya at NATO, hindi ito kayang harapin ni Putin, lalo na sa lagay ng kanyang ekonomiya ngayon. Dahil sa huli, kailangan mo ng 3 bagay para manalo sa digmaan. Pera, pera, pera. Poland lang ang may mas mataas na gross domestic product per capita kaysa Russia. Walang pera ang Russia para labanan ang Poland. Wala ring pera ang Russia para labanan ang NATO. Ito mismo ang dahilan kung bakit ito ang sinasabi ng Russian media. Matapos ang paglusob ng drone noong Miyerkules sa Poland, ang headline sa News Evis Images ngayong umaga ay sumasalamin sa drama ng situation. Ang Russia at NATO ay mapanganib na napalapit sa isang direktang sagupaan.
Inaakusahan ng mga opisyal ng Europa ang Moscow ng sadyang pagsimula ng gulo dahil sa mga drone na pumasok sa Poland. Pero ang mga pahayagan sa Russia, lalo na yung maka-Kremlin, ay may ibang pananaw. Gaya ng madalas mangyari kapag inaakusahan ang Moscow ng isang bagay, lalo na ng kanluran, binabaliktad ng Russia ang sitwasyon at inaakusahan ang nag-aakusa. Kaya makikita mo rin ang salitang provocation sa mga pahayagan ng Russia ngayon, pero inaakusahan nila ang Ukraine na siyang nanggugulo. Halimbawa, Moskovsky Kamsimoritz, may lumipad patungong Poland. Hindi malinaw kung ano iyon, at kahit medyo malinaw, hindi rin alam kung bakit. Ang tanging tanong na may sagot ay ang pinakamahalaga: sino ang makikinabang? Pinakamalaking nakinabang sa bagong pandaigdigang kaguluhan si Zelensky. Mula simula ng espesyal na operasyong militar, sinusubukan ng mga autoridad ng Ukraine na kumbinsihin ang kanluran na direktang sumali sa labanan laban sa Russia. Kakabigay lang ng nakakagulat na anunsyo ng YouTube. Nagbabayad ito ng dolyar, 64 na milyon kada araw sa mga creator. Bakit? Kasi kulang pa ang YouTube sa mga creator. Kaya mo nakikita ang mga video sa iyong homepage na may mas mababa sa 1,000 views. Kagaya nitong isa dito. Hindi naman ibig sabihin na lahat kailangan mag-start ng sariling channel. Pero kung naisip mo na magsimula ng YouTube channel o faceless channel, ngayon ang tamang panahon. Araw-araw, milyon-milyong dolyar ang binabayad ng YouTube sa mga creator. At mas tinutulungan na nito ngayon ang mga bagong at maliliit na channel. Sigurado akong marami kang tanong kung paano simulan at palaguin ang channel. Madalas kaming makatanggap ng tanong mula sa inyo sa email. Kaya napagdesisyunan naming ilagay lahat ng aming payo tungkol sa YouTube sa isang YouTube video ng libre. Kaya kung isa ka sa mga interesado magsimula ng sarili mong channel, pwede mong panoorin ang video na yon dito sa YouTube sa pamamagitan ng pag-click sa link sa description o card sa iyong screen. Ipaliwanag ko lang. Sino ba ang mukhang nakinabang sa insidenteng ito? Dahil ayon sa mga propagandista ng Rusya, tanging Ukraine lang ang may makikinabang dito. Kaya, kung susundan ang lohika ng motibasyon, hindi gagawin ng Rusya ang ganitong bagay. Pero hindi iyon totoo. Kita mo, paparating na ang taglamig at may inaasahan tayong mangyayari. Magsisimula ang Ukraine na atakihin ang mga pasilidad ng enerhiya ng Rusya at susubukan naman ng Rusya na atakihin ang mga pasilidad ng enerhiya ng Ukraine. Sa taglamig, pinakamalakas ang epekto ng mga pag-atake sa pasilidad ng enerhiya. Hindi naging matagumpay ang mga drone at misil ng Rusya sa pag-atake sa mahahalagang target sa Ukraine dahil mahusay itong pinoprotektahan ng depensa sa himpapawid ng NATO na ibinigay natin sa Ukraine, na ibinigay ng mga bansang kanluranin sa Ukraine. Ito mismo ang dahilan kung bakit nakikita natin na tina-target ng Rusya ang mga gusali ng apartment. Nakikita natin na tina-target ng Rusya ang mga mall. Hindi nila kayang atakihin ang high value o militar na target. Ginagawa nila ang karaniwang gawain ng kasamaan. Inaatake ang inosenteng mamamayan. Ngayon, ang dahilan para gawin ang ganitong bagay sa Polonia, sa pananaw ng Rusya, layunin nitong ilihis ang mga air defense na para sana sa Ukraine. Dapat makuha ng Ukraine mula sa NATO ang mas maraming air defense. Ngunit ililihis ito sa Polonia. Sa ganitong paraan, maaaring mas madali para sa Rusya na atakihin ang infrastruktura ng enerhiya ng Ukraine sa panahon ng taglamig. Ngayon sa huli, isang bagay na talagang gustong-gusto ng Rusya ay ang tigil-putukan. Gusto nila ng tigil-putukan sa Ukraine, kaya pareho silang titigil sa pag-atake sa infrastruktura ng enerhiya ng isa't isa dahil talagang nahihirapan ang Rusya. Paalala ko lang sa lahat, noong Agosto lang, nagawa ng Ukraine na targetin ang 25% ng kapasidad ng pagpino ng Rusya. Hindi gumagana ang isang kapat ng kapasidad dahil hindi kayang depensahan ng Rusya laban sa drone ng Ukraine. Gusto ng Rusya ng tigil-putukan na hindi aatakihin ng Ukraine ang kanilang refinery. Paano nila ito makukuha? Tinitiyak ng Rusya ang pag-atake sa enerhiya ng Ukraine, lalo na tuwing taglamig. Sa ganitong paraan, mas handa ang mga opisyal ng Ukraine makipag-usap at protektahan ang kanilang mamamayan. Ngayon, dito nagiging mahalaga ang tugon ng NATO dahil kung ililipat lang natin ang mga air defense papunta sa Poland bilang tugon sa mga pag-atake ng drone na ito, makukuha ng Russia ang gusto nila. Kahit nahuli silang lantaran na nagsisinungaling dahil gusto ng Russia na wala ang mga air defense sa Ukraine,
Gusto nilang udyukan ang Poland. Walang balak o kakayahan ang Russia na makipagdigma sa Poland. Ginagamit lang ito para ilihis ang supply. Kung hindi tayo kikilos para i-pressure ang Russia, magtatagumpay sila at uulitin pa ang ganitong mga estratehiya sa hinaharap kung saan tinatarget nila ang mga base militar ng NATO at tinatarget nila ang mga sibilyan ng NATO na inosente na sinusubukan lang matulog sa kanilang bahay at winawasak ng mga drone ng Russia ang kanilang mga tahanan. Kaya kailangan ng NATO na gumawa ng malaking hakbang. Kailangan ng NATO na gumawa ng isang bagay na magpapadala ng mensahe sa Russia para hindi na ito maulit. Naniniwala kami na dahil sa mga kilos ng Russia, kailangan ng mas matibay na depensa sa silangang NATO. Pangalawa, isang kinatawan ng Embahada ng Federasyon ng Russia ang ipinatawag sa kagawaran ng ugnayang panlabas at binigyan ng isang liham ng protesta. Alam ko na mas sinasabi ng Russia na walang ebidensya na mga drone ng Russia ang mga iyon at nagmumungkahi pa na maaring isang panunulsol ng Ukraine. Inaasahan na ito ang kasinungalingan at pagtanggi ay karaniwang tugon ng mga Soviet. Muli na namang nilalait ng Kremlin ang mga pagsisikap ni Pangulong Trump para sa kapayapaan. Pangatlo, nilalabanan natin ang maling impormasyon. Nanawagan ako na magtiwala lang sa opisyal na sanggunian ng gobyerno at kumpirmadong media outlet. NMC bang nagsasabing ito ay isang provocation ng Ukraine ay nagpapakalat ng propaganda ng Russia. Ang Poland, European Union at NATO ay hindi matatakot at patuloy naming susuportahan ang matatapang na mamamayan ng Ukraine. Panahon na para maunawaan ng pamunuan ng Russia na ang pagtatangkang muling buuin ang huling imperyo ng Europa ay tiyak na mabibigo